Mga kapatid, siyama, makinig, magnilay, magsalo tayo sa salita ng Diyos. Sa mga huling talata ng Ebanghelyo ni San Mateo, tayo ay hinahamon ni Jesus upang maging mga misyonero at ipahayag ang atas na kanyang ibinigay sa atin, ang magmahalan at ipahayag ang kanyang kaharian. Ngayon po ay ating pagninilayan ang mabuting balita para sa kapistahan ng banal na San Tatlo. Noong panahong iyon, ang 11 alagad ay nagpunta sa Galilea, sa bundok na itinuro sa kanila ni Jesus. Nang makita nila si Jesus, siya'y sinamba nila, bagamat may ilang nag-alinlangan. Lumapit si Jesus at sinabi sa kanila, "Ibinigay na sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa. Kaya humayo kayo at gawin ninyong alagad ko ang lahat ng bansa. Binyagan ninyo sila sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo at turuang sumunod sa lahat ng ipinag-utos ko sa inyo. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng sanlibutan." Kadalasan, kapag naririnig natin ang San Tatlo o ang Santissima Trinidad, ating naaalaala ang karanasan ni San Agustin, na minsan siya ay naglalakad sa tabing dagat, may nakita siyang isang bata, at siya ay naghuhukay. Naisip ni San Agustin, baka nais niyang ilagay ang tubig ng dagat sa isang maliit na hukay. Kaya naman nung siya ilumapit, tinanong niya ang bata kung ano ang kanyang ginagawa. At tama ang kanyang hinala. Nais tong bata na ilagay ang tubig ng dagat sa isang maliit na hukay. Kaya't sinabi niya, hindi maaaring magkasya ang napakaraming tubig sa isang maliit na hukay. Kaya't sinabi ng bata, gayon din naman ang misteryo ng Santissima Trinidad. Sa sobrang laki, sa sobrang lalim ng misteryong ito, hindi mapagkakasya sa maliit na pag-iisip ng tao. Ganun kalawak ang misteryo ng Santissima Trinidad na hindi pwedeng magkasya, hindi pwedeng maunawaan ng maliit na kaisipan ng tao. Sa huling talata ng Ebanghelyo ni San Mateo, nagkatipon-tipon muli ang mga alagad ni Jesus at sila ay kanyang binilinan na binyagan ang mga tao sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Kadalasan sa araw-araw nating buhay, kalimitan nating sinasambit ang ngalan ng Santissima Trinidad sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Pagising sa umaga, bago at matapos kumain, kapag nagdarasal at bago matulog, ating sinasambit ang ngalan ng Santissima Trinidad. Pero wala nang nangahas pa upang alamin ang hiwaga at misteryo ng Santissima Trinidad. Bago siya tuluyang lumisan, binili niya sa kanyang mga alagad na kailanman siya ay laging nasa atin hanggang sa katapusan ng panahon. Kasama natin si Jesus, kasama natin ang Diyos, kasama natin ang Santissima Trinidad. Kaya naman, kung tayo ay nag-aalinlangan, kung tayo ay naguguluhan sa ating buhay, huwag nating kalilimutan, kasama natin ang Diyos, kasama natin si Jesus, at kung kasama natin siya, kasama natin ang Ama, kasama natin ang Anak, at kasama natin ang Espiritu Santo. Hindi sila kailanman mawawala sa atin, hindi sila kailanman lalayo sa atin, sapagkat ito ang pangako ni Jesus sa ating lahat, na siya ay kasama natin sa habang panahon, kasama natin hanggang sa katapusan ng panahon. Kaya nga may isang kwento tungkol sa isang bata na nais niyang hanapin ang Diyos. At dahil dito, siya ay nagbalot ng kanyang pagkain at madaling araw siya ay nagsimulang maglakbay. Hanggang sa narating niya ang isang lugar kung saan may nakita siyang isang matandang babae na nakaupo habang pinapanood niya ang mga ibon na tumutuka ng kanilang pagkain. Siya ay naupo sa tabi ng matanda at habang nanonood siya ay nagutom.
Binuksan niya ang kanyang tinapay, binigyan ang matanda. At dahil doon, ang matanda ay tuwang-tuwa. At dahil doon, natuwa din ang bata. Binahagi niya kung ano ang meron siya, at sa tuwing siya ay magbabahagi, kakaibang ngiti ang kanyang nakikita galing sa matanda. Tila bagat tuwang-tuwa siya sa kanyang nakikita, sa kanyang nararanasan sa bata. Kaya naman nung sila ay maghiwalay na, bago pa man sila maghiwalay ng landas, muling niyakap ng bata ang matanda. At dahil doon, nakita niya ang pinakamagandang ngiti sa kanyang buhay. At nung siya ay pauwi na, siya ay tinanong ng kanyang ina kung bakit siya nawala. Isa lamang ang sagot niya, nakita niya ang Diyos. Gayon din naman yung matanda, habang siya ay pauwi, nasa lubong niya ang kanyang asawa. At tinanong siya kung saan siya nanggaling. At sinabi ng matanda, nakita ko ang Diyos. At ito pala ay napakabata. Mga kapatid, hindi na natin kailangang hanapin ang Diyos saan mang panig ng mundo. Hindi na natin kailangang magtungo sa ibang bansa upang hanapin ang Diyos. Sapagkat ang Diyos ay kasama natin. Si Jesus ay kasama natin. Ang Ama, ang Anak at ang Espiritu Santo ay kasama natin. Hindi sila aalis sa ating piling sapagkat ito ang pangako ni Jesus. Lagi niya tayong kasama. Lagi siyang nasa ating piling at kailanman hindi niya tayo iiwanan hanggang sa wakas ng panahon. Lagi tayong kasama ni Jesus. Lagi tayong kasama ng Diyos. At kailanman, hindi niya hahayaang mapawi ang pangakong ito dahil sa ating kasalanan. Kung tayo ay nagkakasala, tayo ay umamin sa Diyos sapagkat siya ay laging kasama natin upang tayo ay laging patawarin sa ating mga kasalanan. Mga kapatid, inaanyayahan ko po kayo na samahan ninyo ako sa aking pananalangin. Panginoon naming Diyos, maraming salamat po sa pagkakaloob mo sa amin ng lahat ng biyaya, lalong-lalo na nang ipagkaloob mo sa amin ang iyong anak na aming Panginoong Kristo. At nawa, bilang mga misyonero, tulungan mo kaming mapanatili namin ang lingas ng apoy sa aming dibdib upang aming magampanan ang diwa ng isang pagiging tunay na misyonero. Gabayan mo po sana kami lagi upang kami ay hindi malayo sa iyong piling. Ang lahat pong ito ay aming idinadalangin sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid, ating napagnilayan ang salita ng Diyos. Ako po si Father Andrew Fernandez, OFM, Missionary Friar on Sri Lanka, na muling nagpapaalaala na huwag tayong maging tagapakinig lamang ng salita ng Diyos, kundi isabuhay natin ito at ibahagi sa ating kapwa.